Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dane Kylie Tapia at akin pong tatalakayin ang katamaran ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Bago dumating ang mga Kastila, aktibo at tapat tayo sa kalakalan. Gumagamit ng ating kakayahan at yaman para sa kapakinabangan ng ating bayan. Hindi nagnanakaw, masipag at may pagmamahal, independyente, nagpapahalaga sa kalikasan at nagtatanggol sa ating teritoryo. Nang dumating ang mga Kastila, naging sugalero, umaasa, walang kapangyarihan, tiwali, may amnesia, hindi tapat sa ating integridad at indolente. Dahil sa hindi pagkontento, patuloy na girang nagaganap at pagtanggap. Dahil sa pagkaalipin, pagtanggap sa mga paninilang ng mga Kastila o papasok sa mga pirata mula sa timog at kakulangan sa pagkakaisa, kaya't naging indolente ang mga Pilipino. Sobre la Indolencia de los Filipinos o mas kilala sa Ingles na The Indolence of the Filipino during the Spanish colonization. Dr. Jose P. Rizal, ang ating national hero at tanyag na manunulat, siya ang revolusyonaryong Pilipinong sumulat ng pinakamahabang sanaysay na ito at nailathala sa La Solidaridad, Madrid, Spain noong 1890. Layunin ni Rizal kung bakit niya isinulat ang sanaysay na ito para maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan upang ipakita kung paano tayo inaapi at ipakita kung paano natin namana ang ilan sa ating mga negatibong katangian mula sa mga Kastila, maging ipaalam sa atin kung paano tayo makakabangon mula sa pang-aapi. Sinimulan ni Rizal sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaroon ng katamaran sa mga Pilipino at namungkahi na alamin ang mga ugat nito. Iminungkahi niya na sa halip na iwaksi ito ng tahasan, dapat itong maunawaan sa loob ng konteksto ng mga hamon ng bansa at mga pagpulong sa pagtulad, mga nakaraang paglapit sa katamaran. Pinuna ni Rizal ang mga nakaraang talakayan tungkol sa katamaran. Binanggit ang kanilang mga mababaw na pagsusuri. Ang ilang mga may akda ay tinanggihan o pinatunayan ang pagkakaroon nito ng walang masusing pagsusuri. Nagsusulong siya para sa isang mas maayos na diskarte na nagsasangkot ng pag-unawa sa mga sanhi bago subukang maghanap ng mga solusyon. Mga dahilan ng katamaran. Binalangkas ni Rizal ang iba't ibang salik na nag-aambag sa katamaran ng mga Pilipino. Tinutukoy niya ang mainit na klima bilang isang predisposing factor kung ihahambing ito sa kasipagan ng mga Europeo sa mas malamig na mga rehiyon. Bukod pa rito, binibigyang diin niya ang kakulangan ng wastong mga insentibo para sa mga trabaho, ang impluwensya ng kolonyal sa paghahari, mapang-aping kondisyon at mga salik sa lipunan, tulad ng pagkahirap at hindi sapat na edukasyon. Elaborasyon sa mga pangyayari. Dito pinalawak ni Rizal ang mga pangyayari na kaka-impluwensya sa katamaran. Tinalakay niya kung paano naapektuhan ng klima ang mga gawi sa trabaho, gumuhit ng paghahambing sa pagitan ng Filipino at Europea na saloobin sa paggawa. Sinusuri din niya ang mga kondisyon sosyo-ekonomiko na nagpatuloy sa katamaran na nagbibigay liwanag sa mga mas malawak na konteksto kung saan ito umuunlad. Bigyang diin din ni Rizal ang kahalagahan ng pag-unawa sa pinagbatayan ng mga sanhi ng katamaran bago subukang tugunan ito. Binubuod niya ang mga pangunahing puntong tinalakay at nagmumungkahi ng mga implikasyon para sa paglaban sa katamaran sa Pilipinas. Na binibigyang diin ang mga pangangailangan para sa mga komprehensibong solusyon na tumatalakas sa maraming aspeto ng pinagmulan.